Baka nakalimutan yung teritoryo ko to! Dito! Ubo ko lang! Tinaguriang Wonder Kid sa Philippine showbiz. Nagsimula ang acting career ni Labra bilang child actor noong 6 na taon ang edad niya. Si Fernando Poe Sr., ama ng King of Philippines movies na si Fernando Poe Jr., ang nakatuklas kay Labra. Kung bago ka pa lang sa ating channel at mahilig ka sa mga ganitong klaseng content, ay iniimbitahan ko kayong mag-subscribe at pindutin mo na rin ang bell icon para lagi kang updated pag nag-upload ako ng mga bago kong video. Nalungkot ako dahil nawalan ako ng isang tunay na kaibigan. Alam mo si Bossing Ador, basta lumapit ako dyan, hindi ako nagdadalawang salita. Si Berting Labra o Roberto Labra sa kanyang tunay na buhay, ay ipinanganak noong April 17, 1933 sa Maynila. Ang kanyang ama ay mahusay na boksingero na si Francisco Labra, na dating kampiyon sa bantam at featherweight division. 6 na taong gulang pa lang siya nang gumawa siya ng kanyang stage debut. Nadiskubre siya ni Fernando Poe Sr. noong naghahanap siya ng child actor na kayang kumanta para sa pelikula. Nasaksihan din ni Labra ang pagpapahirap at pagpatay sa kanyang ama, si Francisco Labra, sa kamay ng mga sundalong Hapon. Siya ay pinahirapan, sinabi ni Labra sa Philippine Daily Inquirer sa isang panayam noong 2005. Matapos mangyari ang trahedya sa kanyang ama, inampun siya ni Fernando Poe Sr. at itinuring na parang tunay na anak. Sa pamamalagi niya sa bahay ng mga Poe, dito niya nakasama ang magiging batikang aktor na si Fernando Poe Jr. Naging malapit ang loob nila sa isa't isa, dahil na nga sa laki ng naitulong ng ama nitong si Fernando Poe Sr. Taong 1951, binawian naman ng buhay ang taong kumupkop sa kanya. Sa edad nga na 34 na ay maagang iniwan ni Fernando Poe Sr. ang kanyang mga anak, dahil sa kagat ng alaga nilang aso, o rabies. Ang nakatatandang Poe na si FPJ ang naging kahaliling ama ng 10 taong gulang. Ayon sa panayam kay Labra, si FPJ ay isang taong madalang magsalita, pero magbarkada sila. Madalas pangaraw siya nitong i-treat ng lunch sa Chinatown. 5 taon pagkatapos ng kamatayan ng nakatatandang Poe, si Labra na binatilyo noon, ay nakipagtulungan kay FPJ sa 1956 box office hit na Low Waist Gang, isang pelikulang nagbunga ng serye ng mga sequel, at isang panghabambuhay na pagkakaibigan nila ni The King. Maituturing na big star si Labra noong kapanahunan niya dahil nagbida siya sa mga pelikulang Big Time Berto, 1959, Tokyo Calling, Walang Ligtas, 1961, Bulilit Al Capone, 1962, Hugo the Sidewalk Vendor, 1962, at Lumuluhang Komiko, 1964. Oh, meron lang manggulo rito. Ayaw ko proteksyon yung lugar natin, ha? Porong, ting. Ha? Ayun sila. Sige, mauna na kayo, tatawag ako mga kasama. Teka. Sumama ka. At naging paborito rin siyang katrabaho ni FPJ sa mga proyekto nito noon. Ngunit, nakaapekto sa magandang takbo ng showbiz career ni Labra, ang pagkakasangkot niya sa pagpaslang kay Renato Pangilinan noong September 17, 1969. Kasama ni Labra na nakulong ng 13 taon sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa City, ang kapwa-aktor na si Eddie Fernandez. Noong 1982, pinalaya sila sa bisa ng presidential pardon. Binalikan ni Labra ang pag-arte. Ang The Rise and Fall of Big Time Berto noong 1982 ang unang pelikula niya matapos makalaya mula sa kulungan. Leading lady ni Labra sa sequel ng kanyang 1959 movie ang dating sexy actress na si Vivian Velez. Ginawa rin ni Labra noong 1982 ang Presidential Pardon, ang proyektong pinagsamahan nila ni Eddie, na may kaugnayan ang kwento tungkol sa kanilang tunay na karanasan nang mabilanggo sila. Muling naging aktibo sa pelikula si Labra mula 1982 hanggang 2007, pero mga supporting role na ang kanyang mga proyekto dahil na rin sa edad niya. 2 beses nagkaroon ng nominasyon sa FAMAS Award si Labra noong iginagalang at buo pa ang kredibilidad nito, Best Actor sa 11th FAMAS noong 1963 dahil sa pagganap niya sa Ano Ba Choy?,
at Best Supporting Actor sa 13th FAMAS noong 1965 para sa Lumuluhang Komiko. Ang mga kontribusyon at pamana ni Labre sa industriya ng pelikulang Pilipino, ang dalawa sa maraming dahilan para ibigay sa kanya ang kaukulang respeto, kahit nasa kabilang buhay na siya. Maraming salamat sa muling panunood, hanggang sa dulo ng aking video. At huwag kalilimutang mag-subscribe, at pindutin mo na din ang notification bell, para lagi kang updated pag nag-upload ako ng mga bago kong video. Thank you for watching.